Hello guys, welcome back sa ating channel, New Manila International Airport Update. Ito pong muli si Skywalk TV at ipapakita natin mga latest update. Ito po, ang good news mga kababayan, magkakaroon na po ng daanan papuntang airport. Yung mga kanilang mga heavy equipment na gamit, dito na po idadaan yan. Dire-diretso na po yan. Yan ang ating pinaka-latest update. Mula po tayo dito sa may Luneta at dumire-diretso tayo sa may Road 10, tayo dumaan upang ipakita sa inyo mga pagbabagong kaganapan dito po. Mula dito sa Road 10 hanggang dyan po mismo sa may Bulacan mga kababayan. Yan, salamat sa isang mabuting pagkakataon na tayo muli nakapag-update. Salamat sa ating mga viewers, subscriber na lagi nang sumusuporta kay Skywalk TV. At may ipapakita po tayo dito mga kababayan, isa sa mga ating dadaanan na ito rin po kasi isang way papunta po sa may airport na ginagawa po, isa sa mga project ng San Miguel Corporation mga kababayan. Ayan. Dito sa Road 10 ay kung kayo dadaan dito ay nandito po yung mga malalaking truck. Ayan. Makita po sa flyover. Dahil ito ay mahaba-haba. Kulang-kulang kasi ng lagpas isang oras ang ating biyahe mula dito po mga kababayan. Sa Road 10 hanggang dyan po mismo sa may Bulacan. Ayan o, napakalalaki ng mga truck na mga dumadaan dito. Kaya kung kayo dadaan dito, ingat-ingat kayo. At syempre, lalo na paggabi, ay ingat-ingat. Dahil nandito po kasi marami dito yung mga nag-i-snatch or nangunguha ng cellphone. Kung kayo dadaan po dito sa Road 10 ay ingat-ingat po kayo. Huwag kayong magte-text or sa inyong cellphone na sa loob ng sasakyan, no? At nakabukas. Naku po, dahil isang beses ako dumaan dito, mayroon dito banda sa tulay ay may mga tao na nangunguha ng cellphone dyan. Inireport ko naman po sa police, hindi ko po alam kung ano po ang doon. Na sinabi ko mayroong babae kasi nakuhanan ng cellphone dito. Ayan, kaya kung kayo dadaan dito sa Road 10, ingat-ingat po kayo. Ito po yung aking tinutukoy sa bandang unahan na ginagawa po, no, isa sa mga project po ng San Miguel Corporation, ang Northern Access Link Expressway. Ipapakita po natin dito. Ito, nandito na po tayo mismo sa Moriones. Ayan, dyan sa may kanto dito. Right side. Ayan, dyan na po yung Moriones. At ayan, dire-diretso po tayo dyan. Ito pong North Harbor. Ayan yung mga fair dyan. Ito po yung aking tinutukoy. Isa sa napakalaking project ng 136.4 kilometer expressway na ginagawa. Ang Northern Access Link Expressway. Yan, nakokonek nga po sa may airport dyan sa may Bulacan. At North Harbor Link Expressway, nakokonek po dyan sa may C3. Yan. Nakita nyo po yung mga poste na mga nakalatag na dito. Naka-ready na po yan mga kababayan. Ito po yung na-aprobahan ng ating presidente ng May 6, 2022. Ayan. Natuloy-tuloy na po ito. Isa sa napakalaking proyektong po ito. Dahil ito yung magkakaroon na po ng iwas traffic po talaga dito. Kagaya niya, no, sa baba pa lang, napaka-heavy ng mga truck. Kaya po magkakaroon ng expressway dito. Ang Northern Access Link Expressway ay napakalaking ginhawa. Talagang makokonek ka na, no, going to Luneta. Yan. Doon na po dadaan yan. Asing connect na po mangyayari pag natapos po itong expressway na aabangan natin sa mga hinaharap. Yan. Medyo hindi pa po nila ito'y natutuloy, pero tuloy-tuloy rin po natin itong ina-update. Dahil ang napakaganda pag ito'y matapos na. Dire-diretso po yan. Papunta na po ito ng going po tayo sa may Nabotas. Ayan, dire-diretso po tayo. Pinapakita lang po natin yung ating mga dinaanan. Pag ito'y natapos itong project na to dito sa may Road 10, ay napakalaking ginawa sa may mga sasakyan at mabilis. Naiwas traffic po kasi pag mga rush hour talaga dito ay nagkakaroon talaga ng moderate tsaka heavy traffic dahil sobrang lalaki ng mga truck, mga 10-wheeler truck. Yan, nandito na talaga
mismo sa baba. Kaya ingat-ingat lang po sa lahat ng mga bumibiyahe dito sa Road 10, lalo na pag mga rush hour. Grabe po talaga, nakakatakot yung mga malalaking truck eh. Pag katabi mo, lalo na kami mga nagmumotor, ay napakaano yan, nakakatakot. Ayun, ang lalaki. Okay, dire-diretso po tayo dyan mga kababayan, at bandang sa unahan, yan, shortcut dyan papuntang Tondo. At makikita nyo po dyan sa bandang unahan yung mga building dyan. Nandyan na po yung condominium, no, na pinagawa ni Yorme. Yan. Sa bandang unahan, nakita rin natin dyan. At dito makikita nyo sa right side, nandito na po yung dating tambakan ng basura dyan. Na nailipat na po nila papuntang Payatas, at naging nailipat na po mismo doon sa may Montalban, Rizal na po yung mga tapunan ng basura. Ayan, yung dating Smoky Mountain dito sa right side, makikita natin sa bandang unahan yan. Ayan, nakayan, no? Nakikita nyo yung mga poste na nakaredy dyan. Ayan, mga nakaantabay lang yan, pero abang-abang tayo kung kailan po talaga nila matatapos. Ayan, no? Nakita nyo po yung building na yan. Yan, ayan po yung condominium. Ayan, no? Ayan, nagagamit na rin po yan ng ating mga kababayan. May mga nakatira na po dyan. Sana maging ganyan na po, no? Sa lahat, mawala na po yung mga squatter area. At ganyan na po, mga high-rise na po kailangan mailagay dito sa ating Manila at iba't-ibang ng lugar sa Quezon City. Ito po yung aking tinutukoy, yung right side. Yan, Smoky Mountain po yan. Dito sa Road 10 ay ngayon ay tinataniman na lang po yan. Dating tambakan ng basura po dyan. At dire-diretso po rin po tayo dito. Makikita nyo na po yung mga napakalaking mga sakyan. Ayan. Salamat sa mga nag-like, nag-share, nag-follow, and comment nyo na below kung anong masabi nyo po dito sa ating ina-update dito po sa may napakalaking proyekto, no, na kokonek mismo diyan sa may airport. Yan ang Northern Access Link Expressway. Dire-diretso po yan. Naka-ready na rin po yung ikakabit nila dyan. Etong right side going po C3 yan, and kokonek po sa NLEX SLEC connector. Etong North Harbor Link Expressway naman, mga kababayan, connect sa C3 and ko-connect po diyan sa may ginagawa ang NLEX SLEC connector na ating ina-update. Ito po tayo, dire-diretso po tayo diyan mga kababayan. Hindi na po tayo dito sa right side, going po C3, going to Monumento, shortcut diyan, and going to Manila. Yan, may mga daanan diyan. And ko-connect sa NLEX SLEC connector na malapit na rin po matapos yan. Dito po sa area naman nito, dire-diretso papunta tayo sa Nabotas, ay meron na po dito mga nakalatag na rin po mismo, no, sa bandang unahan. Ayan, no, kitang-kita nyo yan, meron na pong inilalatag na poste dito. Yan, kita nyo po yun, guys. Yan na po yung mga nakalatag pa lang dito. Pero medyo ito, na-stop lang po muna ang kanilang paggawa dito. Napakarami po kasi project talaga ng San Miguel Corporation. Dire-diretso tayo yan. Papunta na po tayo ng Nabotas Fishport. Ayan, dire-diretso po, makikita nyo. Okay naman po yung kalsada dito. Ayan, nakikita nyo yung marami na pong, may mga poste na rin po sila, nahuhukay na rin po dito. Napaganda po kasi pag natapos itong NALEX. As in, connect na po ang mangyayari sa mga hinaharap at napakabilis na po ng magiging biyahe. Yun nga lang po, may toll fee rin po yan, pero mas mabilis ang magiging biyahe mo sa in the future. Ayan, eto na po yung tulay.
Ito na po yung boundary mismo dito sa Road 10 hanggang dito po sa may Nabotas. Manila to Nabotas na po tayo. Ayan. Ito na po yung Nabotas. At dito po ako dumaan, mga kababayan. Pinapakita lang po natin yung pinaka-way kung gusto mo pumunta ng Bulacan ay may mga shortcut dito na mas mabilis. Di mo na kailangan dumaan ng monumento at papunta dyan sa may shortcut, no? Di ka na dyan dadaan sa monumento at MacArthur Highway. Dito kasi may shortcut dito. Ayan, dire-diretso po ako nyan. Nakita natin, no? Ayan. Nasa Nabotas na po tayo. Dire-diretso po tayo dyan. Sa bandang unahan, kakaliwa tayo. Ayan, dito na po ako. Nakat ko na kasi mahaba-haba ang ating video nito. Yan, nandito sa barangay Maysilo na po tayo. Going na po, nandito na po tayo sa may Malabon. Kanina nasa Nabotas tayo, ngayon nasa Malabon na tayo. Sa barangay Maysilo. At yan, dire-diretso na po yan. Sa may pinakadulo. Dito may mga area tayong ipapakita. Ito mga progress, no? Yung kalsada po kasi dito sa may Malabon ay ina-upgrade na po nila. Ayan. Kasi alam naman po natin dito sa may Malabon ay lalo na pag tagulan ay laging binabaha po ito. Bali ang ginagawa nila, tinataasan na po nila yan. No? Kitang-kita nyo po. No? Sa lahat ng mga dadaan dito ay ingat-ingat na lang po. Lalo na pag gabi. Ayan. Ina-upgrade na po nila yung daanan po dito. Dire-diretso po tayo yan, mga kababayan, na ating tinatahak. Ayan, dito na po tayo sa Malabon. Dito po yung left side, nandito naman po yung pabahay ng ating President Bongbong Marcos. Yung left side dyan, no, pinasimulan ni Pangulong Duterte at tinuloy po ng ating President Bongbong Marcos dito sa pabahay sa may Malabon. Napakalawak rin po ng pabahay dyan. Tayo, dire-diretso po tayo dyan. At meron pa tayong ipapakita sa bandang unahan na pabahay naman po dyan po sa may Valenzuela. Ayan. After kasi dito sa Malabon ay dadaanan naman natin Valenzuela naman. Yan. Ito po yung pinaka-shortcut dyan mismo sa may Bulacan. Okay, may mga market din dyan. Okay naman po yung kalsada dito. Dire-diretso tayo. Ayan, no? Dito naman po, ina-upgrade na rin po nila yung mga kalsada. Tinataasan na rin po nila. Ayan, kagaya niyan, no? Ito. Etong right side natin, ina-upgrade na po niya. Tinataasan na po yan. Nakikita nyo po kung kanong kataas. Mga isang dangkal ang taas po niya, no? Ayan. Ito po kasing area din nito, pag tag-ulan talaga, binabahayan. Kaya ina-upgrade na rin po nila yung mga daanan ng tubig dito. Ganyan po kasi mangyayari dito sa lugar nito sa may Malabon. Mga kababayan. Ayan, no? Kitang-kita ninyo, no? Talagang, eto, minamadali na rin kasi nila, no? Kasi mahirap pag tag-ulan na. Ay tuloy-tuloy na po itong Malabon. Ito na po yung pinaka-arko, no? Papunta na po tayo ng Bulacan. Yan, arko po ito. Ito na po ay Valenzuela. Ito po, left side. Ito na po yung ginagawang pabahay po ng ating President Bongbong Marcos. Yan. Napakarami niya ng mga pabahay dito sa may Valenzuela. Nag-groundbreaking na rin po dito. At ito, nakikita nyo na po, mga pabahay dyan. Nasa lagpas sa kulang-kulang 3,000 pagkakaluban ng bahay po dyan. Or lagpas 1,000. Mga ganun po. Medyo malawak-lawak mo na po yung kanilang naitatayo dito. Ayan, dire-diretso na po tayo. Dito na po tayo sa may Valenzuela, mga kababayan. Ito yung ating mga dinaanan. Ipinapakita natin sa inyo na okay, malinis naman po yung kalsada dito sa may Valenzuela. Napakaganda yung pagtatakbo ng
ni Mayor Gatchalian. Ayan. Dito sa bandang unahan, mga kababayan, ito na po yung right side. Going po yan sa may MacArthur Highway. At tayo dedire-diretso lang. Ayan. Ayan, no, kay Win, no. Ayan, dito, dire-diretso po tayo dito. Yung right side kasi, papuntang MacArthur Highway po doon. Tayo dito tayo dadaan, papunta tayo sa may Bulacan. Dito po, may shortcut na papuntang Ubando naman. Ayan, as in connect na po ito. Ubando, tapos dito sa may Valenzuela, yan, Malabon, yan yung mga magka-connect. Dito na po, ito, na-upgrade na po nila. Kasi itong lugar nito na akin dinadaanan dati ay mababa at binabaha. Pero ngayon, tinaasan na po nila. Yan. Dire-diretso po tayo dito. Ito po yung pinaka-shortcut. Papunta dyan mismo sa may airport. Yan, nasa Valenzuela na po tayo. At ito na po tayo. Nandito na po tayo mismo sa may Bulacan na po tayo. Ito na po yung napakalawak ng mga palaisdaan dito. Nadaanan natin sa kabila yung Ubando. At ayan, mismo nandito na tayo sa napakalawak na palaisdaan dito sa may Bulacan na makikita nyo yung arko dyan. Ayan, salamat sa mga nag-like, nag-share, nag-follow ng ating pinaka-latest update. At tuloy-tuloy rin nating ina-update po itong New Manila International Airport. At napakalaking ginawa pag ito'y matapos dahil napakarami po ng magkakaroon ng mga hanap buhay dito at napakabilis na po ng magiging biyahe. No? Hindi mo na kailangan pumunta dyan sa may NAIA. Dito ka na mismo pumunta sa may Bulacan. Isa sa mga project, mga kababayan, talagang ang plano nga po dito ni Mr. Ramon ang gagawin po talaga itong world class na airport, mga kababayan, na ating aabangan in the future, na medyo malayo-layo pa naman, pero nakikita na po natin yung mga progress na tinuloy-tuloy naman po ang mga gumagawa na po dito. Meron pa tayong ipapakita sa bandang ating drone shot naman. Ayan. Eto na po, dito na po tayo sa may tulay na po to na nagdudugtong ng Ubando at mismo dito sa may Bulacan. Ayan, etong tulay. Ayan, malalaking truck na po mga dumadaan dito kasi dyan na po mismo sa kabila natin yung tinatambakan na po nila ng daanan. Ito naman po yung aking tinutukoy na tulay dito, mga kababayan. Ito ina-upgrade na po nila. Tinataasan na po nila. By next year po, matatapos po itong tulay na to. Yan nakikita niyo yan. Tinaasan na po nila ng mataas. Ayan, isa sa mga project din dito. Ayan ganyan kataas mangyayari. Nakita niyo yung mga poste. Ganyan nakakatataas At nakita natin, nagbubuhos na po sila dyan. Yan, i-upgrade na rin po nila itong lugar na to dito po na naghahati ng Ubando at dito sa may Bulacan. Sa mga hinaharap, makikita na po natin yung pinaka-progress dito, mga kababayan. By next year, 2025, ito yung matatapos ayon po dito sa atin na pagtanungan dito at nakausap na mga gumagawa. At yung bandang dulo, yan na po mismo yung airport. Ay umaabot po ng 1,500 meters ang layo niyan papunta dito, mga kababayan. Kaya bihira-bihira lang po talaga makita ang ginagawa dyan. Kailangan po talagang gamitan ng drone. Pero ito ay nga po din natin may mga parting na lugar na po dito ay binibili na po ng San Miguel. Dahil in the future ay ito talagang gaganda na, mga kababayan. At hindi mo na kailangan pumunta sa may NAIA. Dahil overcrowded na yan, overloaded na. Kaya ito, pag natapos pong airport po dito, ay napakalaking ginawa na mangyayari.
naabangan natin in the future. And comment nyo na below kung anong masasabi nyo po dito sa ginagawa sa airport dito po sa may Bulacan or New Manila International Airport. Yan. Siyempre gusto rin makita ng ating mga OFW na yung mga progress ng ating bansa ay tuloy-tuloy na nakikita at nasasaksihan. At dahil sa mga nakatira dito sa may Bulacan, gusto rin ng ating makita ng mga OFW na ito yung kanilang mga tahanan dati. Yan, dito na sa tulay, makikita nyo na po mismo dyan yung arko na nakalagay ay Welcome to Bulacan. Ayan, no? Ito na po yung arko na yan. Ayan. Nandito na po tayo. Etong lugar na to, mababa lang to dati. Talagang binabaha dito. Meron tayong mga unang kuha dito na ngayon tinaasan na po nila. Kaya napakalaking tulong, no? Para iwas dito sa mga pagbabaha dito. Yun naman po ang pinakailangan kasi nandito nakikita niyo naman po yung dagat dyan. Ito isa sa mga hanap buhay nila dito sa may Bulacan. Napakalawak ng mga palaisdaan, ng mga bangus, tilapia. Yan ang kanilang mga nahuli dito. Yan, dito sa area nito may mga nakatira pa rin talaga dito. At makikita nyo kung gaano kataas yung kanilang ginawa dyan, no? Sa bandang unahan. Ayan, simentado na yan at in-upgrade na po nila. Talagang tinaasan na po nila itong lugar na to. Kitang-kita nyo naman, no? Ayan, dito po, hindi pa po nila natatapos. Bagamat sinira na po nila yung kalsada, pero hindi pa nasisimulan. Medyo matagal-tagal na yan. Ayan, dito sa right side natin tsaka sa left side ay tataasan din po yan at nakikita nyo naman po mismo yung bakod na yan, no? Eto, wala na yung bakod dito kaya open na dito. Ang dami nang isda dito or namimingwit dito sa area na to. Pero pag high tide tsaka tagulan dito, napakataas niyan. Hindi ka basta-basta makakatawid sa lugar na to dahil nga po ay eto na po yung kita nyo na po yung dagat, no? Okay, dire-diretso niya papunta ng Bulacan. Yan, MacArthur, may shortcut din dito. Ito mga shortcut din. Ayan. Salamat sa mga nag-like, nag-share, nag-follow. Nakikita nyo naman po yan, ha? Kinagawa na po nila yung lugar dito. Eto, dati may bakod dito sa right side, Ngayon wala nang bakod. Di pa po natin alam po anong gagawin dito. May mga nakatira pa dito. Ito, mayaman to. Nakatira dito. At yan, makikita nyo, wala na nakatira dito sa area na to. Ay nabili na yan na San Miguel. At gagawin na rin nila yan. I-upgrade yung daanan dito. Shortcut papunta dyan sa may Bulacan. Yan. Papuntang Marilao. Shortcut na rin po dito. And MacArthur Highway. Yan. Kung dire-diretso na po kayo dyan sa area na to. At ito naman po ang ating pinaka-drone shot, mga kababayan. Siyempre, kailangan natin ipakita ang pinaka-drone shot natin dito. At yan, natatanong nyo sa may pinaka-dulo, nandyan na po mismo. Ayun, no? Sa may pinaka-unahan, ang Philippine Arena. Natanaw natin. At dito naman, nandito na po yung mismo yung airport na ginagawa. Ayan. Puntahan natin. Medyo malayo-layo po ito. Umabot ng 1,500 meters ang layo. Pero nakikita nyo na po yung pinaka-progress. Nagawa na po nila yung 2,500 hectares po ito, mga kababayan. Napakalawak ito. At nakapagpatabo na sila. Mataas-taas na po yung kanilang tinambak po dito. Bagamat meron pa tayong nakikita mga tubig-tubig, syempre pag umulan ay naiipon dyan yung tubig. Pero yung kanilang tambak dito, kagaya po dyan sa may Manila Bay, ay mataas na po. At tataasan pa po nila yan.
Kasi meron tayong ipapakita mamaya sa bandang una ng ating video, di ba? Nakita nyo, ginawa na po nila ng kalsada papunta po dito, i-connect na. Kasi wala po talagang daanan ito. Kailangan dumaan ka dito sa may dagat na to, sa Manila Bay. Yan. Kaya nangyari sa bandang una ng ating video and sa dulo ay gagawa na po nila ng daanan para lahat ng mga heavy equipment, ng mga gamit dito na itatayo po mismo ay masisimulan na po nila. Ganyan na po mangyayari dyan. Ayan o, malawak-lawak na po ito mga kababayan. Talagang mangyayari, napakalaking ginawa pag ito'y natapos na. Lalong-lalo na dito sa area nito, magkakaroon na napakaraming trabaho na syempre kukonek din po yan mismo dyan sa may Nabotas. As in, connect na po ang mangyayari. Yan. Isa sa napakalaking proyekto ng San Miguel Corporation ni Mr. Ramon ang airport dito sa may Bulacan. Napakalawak na yan. Yan. Nakita nyo yung pinakagilid ay tuloy-tuloy na kanilang pagtatambak ng mga bato-bato dyan na paikot mismo. Yan. Pag syempre, tumaas yung tubig na hindi basta-basta papasukin tong area. Grabe, sobrang lawak po, no? Mga kababayan, 2,500 hectares. Yan ang nakikita natin mga progress at may mga heavy equipment na rin na dyan. Yan, no? Paikot na po yung kanilang ginagawa. Naaabangan pa natin sa mga hinaharap. At dito sa area na to, yan sa bandang unahan, yan na po mismo yung kanilang ginagawa na mismo ng daanan papunta dyan sa may airport. Yan, no? Medyo mahaba-haba na rin po yung kanilang nailalatag ng mga lupa dyan. At sinesementohan na rin po yan. Yan, ito na po yung aking tinutukoy mga kababayan. Ito po isa sa mga nagiging progress na rin po dito. Pag ito'y matapos na po kasi mga kababayan, lahat ng mga gamit, mga heavy equipment, dadalhin na dyan, mas mabibilis na ang magiging trabaho mismo. Yun, no? Ganyan na po ang ating pinaka-latest update mga kababayan dito po sa may ginagawa sa may Bulacan. And comment nyo na below kung anong masabi nyo dito sa proyekto nito, ang pinaka-world class na mangyayari dito sa may airport na ginagawa. Naabangan natin in the future at yan po ang ating pinaka-latest update. Salamat sa mga nag-like, nag-share, nag-follow kay Skywalk TV at tuloy-tuloy ang ating pag-update sa iba't ibang lugar upang mabigyan kayo ng mga impormasyon at mga latest na kaganapan na nangyayari. Na ito na po ang kanilang mga ginagawa dito na ating ipinapakita sa inyong lahat. And keep safe palagi and God bless at mabuhay ang ating bansang Pilipinas na tuloy-tuloy ang nakikita natin na progress, no? Sana bumaba yung mga bilihin at mawala ang mga korupsyon at lalong uunlad ang ating bansa pag nawala ang mga korupsyon at magiging mura ang bilihin natin. Ay sana matupad yun, no? May awa ang Diyos na sana'y samahan tayo. Mawala lang talaga yung mga korap sa ating bansa. Tuloy-tuloy itong uunlad. Salamat sa inyo lahat dyan. God bless.